Pinagalitan ni Duterte yan eh. Maynila. Yung mga tropang Maynila. Ng Maynila. Ano, kaya nga po, nananawagan kami ni Yorme. Kulang, hindi sapat. Hi, hello. Subscribe lang kayo dito. Lahat ng viewers ng Rochelle Anting vlog, please do subscribe and thank you for all your support. Toy, so, yeah, no? Ingat. So yun, naabutan na natin si Yorme kasama ang chairman ng MMDA, si Chairman Attorney Don Arte. So nandito pa rin tayo sa Yacht Club ngayong July 16, 2025. We have to do our part as a city government, working hand in hand with the national government. In this case, apat na bahagi ng kamalan, no? Ahensya, lokal, MMDA, DPWH, saka DNR. So tulong-tulong lang, but first things first, yung talagang pinagtutuunan namin ng pansin ngayon ay yung hinihingi ng mga taga Maynila na bigyan ng atensyon yung pagbaha. Because marami talagang nadidisgrasya. And we don't want to see in the news that because of pagbaha, may buhay pang nakitil, no? For whatever reason. And itong pansamantala na ginagawa natin, one way or another, through some resources in the future na pwedeng ma-utilize ng national government towards to this project, dumating. Pero hindi naman para ikipit-balikat namin yung sitwasyon. Katulad namin as lokal, as you all know, talagang inuhukay namin lahat ng imbornal dito sa Maynila to create more space and absorb and carry more water or wastewater. That includes rainwater in the city. Yan ang mga, even yung mga scientifico, yan ay sinasabing immediate solution for now. But in line with our aspiration also na in the long term, itong STP is the solution of everything. Malinis na tubig na itatapon sa Manila Bay. Now, having said that, at least maliwanag na kulang pa yung pasilidad na itayo. So, with regard to that, we have to put more this type of facility all over the west side of the city of Manila. And even up to the north. Remember, we have also Sunog Apog, Estero de Balot. Marami pa kaming ilog sa na nakadadagdag ding dumumi sa tubig dagat ng Manila Bay. So, one, we are grateful na merong ganito sa Roas Boulevard. Now, we found out after so many years of using it and the load of water is so much already, so kailangan i-innovate, dagdagan. Doon naman, yun yung talagang pangmatagalang solusyon. And of course, nakikisuyo kami sa aming mga kapwa taong pamahalaan na naitalaga ni Pangulong Marcos na DNR and DPWH, baka pwedeng pagtuunan na natin ng pansin ko. Two things, no? One, patuloy tayong tutupad sa ipinag-uutos ng batas, yung mandamos. Two, dapat we should not stop. Wow. Okay na guys, ako na nyo. Pwede na kayo lumapit dito.
Dito lang kayo. So, paano ito makikita? Roll your So, nandito na tayo ngayon sa Yacht Club. Na-late tayo dahil ang lakas ng ulan kanina pag-alis natin sa bahay. So, ito nakasama na natin si Yorme. Pwede naman katulang damit. Ayun o. God first. Ayan, ang dami pala oh. Sinasala ba? Oo, yung tagasala. Tapos din nila dito na. Sinasala pala. Ito yung tagasala. Ito yung tagasala ng Pag yung dumi. mga marites, dito na iiwan. Ito yun ang sinasabi ni Yorme, malakas yung dumi. Kaya pagdating ng ulan, may space pa doon sa mga drainage system sa labas. Mas madaling madidischarge. Okay. Diba? Tama ka, nung nagpapakuna si Yorme. Oo, pinagalitan ni Duterte yan eh. Oo, diba? Ito oh. Kaya may catch basin para masala yung mga basura dito. And ganyan po ang ginagawa ng mga Stero Rangers natin. Kaya saludo po sa kanila. Yan sila po nag-aalaga dito. Trabaho nila ganyan. Yes. Tubig na ito galing po sa Malate. O, sino walang ulam? Ang laki. Oh, meron. Tilapia. Nasaan? Ay, laki. Color brown na hotdog. Kaya na hotdog. Pasintabi po sa mga kumakain. Yellow tuna yan. Yelo sa baling. Matataba yan. Yelo sa baling. Bottom water. Morning Tapos nalaman natin. sa Manila yan. Nalaman natin kung sino. Ahasa na ba? So, floating lang. So yung mga dumi na Grabe ang dami tinatapo yan. Dito na pupunta. Nasala. Di ba kaya nangyari? Madilim yung tubig dito galing. So dapat manapin malinis. Ay, Kasi Manila Bay. hindi naman ito ng mga tao makupunta ko ng pera. Nakita niyo yung pinuksan doon? Drainage. Binuksan yung drainage doon. Para hindi ano. So, yun yung ano. Paano yung sabi ni ito, ang laki ng tilapia oh. directional na ano. Sakit ata. Ang baho. Naka-align. Naka-align. Meron siyang ano eh. Kopya nung align ng mga training. Tapos isisihin ng Yun, ang dami. na bakit nagpapahaba. Yan o. Parang ang tagal ko eh. Mamay mo sabi. Ayan o, kasi natutulak na doon. Kanina hindi pa ganyan. You know? Dami na. Yung amoy niya parang bibili ng bakit. Yuck! May ebak. Ay, pasintabi sa mga kumakain. Meron? Meron, sir. Additional po na STD as suggested by Mayor. Is it something na pag-aaralan niyo pa? Hindi na siguro Or hindi na there's a siguro. consensus na Kailangan lang siguro budget. Budget lang. mga nasa ina na kailangan? Hindi ko alam eh kung ano eh. Kasi DNR po ano pondo po ng mga STDs po. Chairman, enough ba yung Yes, regular po yan. Commitment po namin yan. Kami ng ano, the same manner na Yun, Maynila. yung mga tropang Maynila Contingent ng Maynila, contingent ng MMDA. So that Enough. is our assurance to Pagtutulungan. everyone Oo. nagtutulungan. enough po ba yan kasi ngayon nakita natin dumadalo Grabe, yung no? basura kagad eh. Oh.
we'll do our Well, best. kaya nga po, nananawagan kami ni Yorme. Kita nyo naman yung basurang dala ng tubig. Maliliit na po yung drainage system natin. Kung mababarahan pa ng basura, mahihirapan po talaga ilabas at maiipon sa ating mga karsada. At sabi nga ni Mayor, vicious cycle kasi nangyayari. Maglilinis kami, malalagyan uli ng basura, rilinisin uli namin. Hanggat hindi po na wawala at source, which is yung ating mga kababayan na irresponsible yung tatapon, mahihirapan po kami mag-catch up eh. Gaano po kalaki ang Manila City, buong Metro Manila, hindi po namin kayang araw-araw linisin. Tulad nga ng sinayang example ng isang araw, yung sa San Francisco, sa may silo. Nilinis namin ngayon, ilang truckloads of basura ang nakuha namin. 3 days after, nilinis uli namin, ganoon din. Then naglinis uli ang LGU 2 days after, ganoon pa rin po yung basura. So, I mean, hindi po namin kayang araw-araw linisin yun. Di ba po? Mahirap po for us. Kumbaga, magka-catch up po sa amin yan, maiipon at maiipon ng basura. Kasi hindi nga po namin 24 hours pwedeng bantayan. Pero ngayon po, ginagawa natin yan tulad sa EDSA. Pag po umulan, meron na po tayong naka-assign doon sa mga underpass at mga low-lying areas. Dahil alam po namin, pag tumaas ang tubig, basura yung dahilan. Kaya inaabangan na po ng tao namin yung basura. Pagdating, kinukuha na inahango nila na inahango. Which is, parang dapat po bang umabot pa tayo sa ganoon? Hindi po dapat. Kasi una-una, may risk po yan sa tao namin. Imagine niyo nasa highway ka, naghahango ka ng basura. Kaya po, nililimit namin sa gabi hanggang mga 9-10 o'clock lang. Kasi nga po, delikado. Pag mabilis na yung sasakyan, pwede po maaksidente yung aming mga tauhan na naglilinis po doon. So, again, nananawagan po kami sa ating mga kababayan na sana po, ang mga lokal na pamahalaan naman po natin, very diligent po sa paghakot ng basura. Kailangan lamang na ilabas nyo sa tamang lugar at tamang lalagyan. Stats po tayo, gaano karaming basura everyday? Well, sa ngayon, nasa 13,000 cubic meters na per day. Minsan, maabot pa ng 15. Manila po 45. Hindi, 13 tons or 45,000 cubic meters na daw po. everyday. 1,800 truckloads a day ang nahahakot natin ng basura sa Metro Manila. Imagine niyo, pag 10% lang yung hindi nahakot dahil tinapon sa mga waterways, gaano kalaking epekto noon sa pagbaba? Metro Manila or Manila? Metro Manila. Yorme, may na-anticipate tayong bagyo. Paano sa ibang areas ng Manila? Are we expecting lesser flooding since meron na tayong normalized? We are expecting flooding because hindi pa natin ma-quantify yung epekto ng ginawa ngayon agad-agad. Malalaman natin yan pag nandyan na, ano naging epekto. That's why sabi nga ni Chairman, meron pa kaming dalawang posibleng magamit to safeguard properties and life in the community. But ang inyong pamahalang lungsod naman at national government, we will continue to do what we have to do. Particular na sa mga creek areas. Kasi malaking bagay sa amin ng creek, lalo na pagka bagyo at atulan. So tuloy-tuloy lang, mag-iingat lang tayo lagi. Kaya nga pagka hindi tayo nagtatapo ng mga solid materials sa body of waters natin, mas magaang para sa lahat. Trabaho at yung problema maaaring ituloy. Mayor, hindi nyo ba i-recommendang amiendahan yung ordinansa na magpapalaw na mas mabigat na pamilya sa mga Actually, we were thinking of it, magmahal ang bayad sa basura. That's imbes na sending them to the court, yung bang tawag dito, babarahan, yung susunod naman yung mga MTC naman ang babarahan ng mga violators. We were thinking about it. But first things first, yung aktual na problema sa kalsada, yung aktual na problemang nararamdaman ng tao, pagbaha at delikado sa buhay at mga area-area. Doon muna kami nakatulong. Kasi talagang, kita mo nga, alas 10 na, maalimuom, makulimlim, maya-maya niyan, may maglalaban na naman sa langit. Yari na naman tayo.
Yun yung immediate. Kasi kailangan, in our own little way, maiparamdam lagi sa taong bayan yun na may gobyerno. While we work on, sino ba yung nagtanong yung about the long-term plan, yung about the STP. That is the solution. No question. What they have done here is a solution. Long-term solution. Thanks to them. But now, moving forward, kulang. Yun na yung ituldok natin doon. Kulang, hindi sapat. Anong solusyon? Dagdagan. Bigyan ulit ng attention. So tama yung solusyon, long term na nakapapakinabangan ng tao, pero kulang na. So we have to accept that fact so that we can address it. Now, habang hinihintay natin ang pamahalaang nasyonal to arrange matters with regard to resources, ang MMDA nyo, MMDA natin, ang syudad nyo, o syudad natin, ng Maynila, o magtutulong-tulong to cushion yung masamang at mapanganib na epekto ng pagbaha. That is the reason of today's event. Okay, thank you guys. Thank you guys. Thank you. At nandito yung aking mga kasamang vloggers. Mga kasama kong vloggers, sila Mane, sila Nana Elsie, si Bryja, si Ponce, ayan. So dito ko na tatapusin ang aking video. Maraming salamat. And I love you all. Bye-bye! Thank you sa inyo, pati sa mga viewers nyo and followers nyo. Oh, marami na kayong aabangan. Yes, excited Handa na po ba kayo kami. mapuyat? Yes naman, Yorme. Ay makapagpasalamat sa inyong lahat. At sa ating mga vloggers, shout out sa lahat ng vloggers. You survive. Abonado pa kayo. Thank you very much sa inyo. Ha? Hi, hello. Subscribe lang kayo dito. Mag-iingat Thank you, Mayor. lahat ng viewers ng Rochelle Antigua vlog, please do subscribe and thank you for all your support. Toy, so, ingat.